One. So ayun, good morning mga kamot-mot. So for today's episode, so hindi ko na kailangan ng mahabang intro. So nandito tayo ngayon sa Wheeltech Dasma for another episode of CF Moto 450. Or ito yung newest adventure bike ni CF Moto, yung MT450. This is the 2024 model. So unang approach ko pa lang dito, talagang nagkaroon ako ng ng stunning moment lalo dito sa colorway na to. So yun, unahan ko na, this is the colorway of blue and this one is the black. So yan, so bago ibigay sa inyo yung specs, gusto ko munang ikutan yung dalawang bike, yung dalawang variant. So ipapakita ko sa inyo, then ibibigay ko lahat ng specs together with the price and the installment details itong bike. So yan, pasensya nyo na kasi medyo maingay dito, nasa labas kasi ako ng Wheeltech Dasma. So yan. So this is the colorway black. Ayan, so ipapakita ko sa inyo yung details, kahit yung mga colorway niya na dito ko nakita sa kanila. Yung binago ni CF Moto, parang game changer yung pagdating sa colorway. So sila lang yung may ganitong colorway na nilabas. So, hindi ko alam kung anong exact colorway nito, para siya mint blue or parang ganon. Ayan o. So, nagbabago yung colorway niya. So, ang ganda. So, this one is the blue. So, may ano siya, may part na white. So, yan. The MT450. So ayan. So ano nga bang meron dito sa bagong CF Moto MT450? So meron tong parallel twin 449cc liquid cool double overhead cam with the maximum of power of 44 horsepower, around 8,250 RPM and 44 newtons of torque at 6,250. So napaka powerful na bike sa 450 category. So this one, ito sinabi kasi ni CF Moto, this bike is dual sports. So pwede tong adventure bike, then pwede tong off-road. So mapapansin natin yung kanyang fender sa front. So ito yung indication na yung bike is pwede pang off-road. So mapapansin natin yung fender, yung distance ng fender sa tire sa front. Yan. And this off-road bike is adjustable windscreen. So ito kasi mas madali, unlike doon sa mga nakikita kong adventure bike ngayon na hinahatak, mas matagal ang galawan. Ito, pihit mo na lang, pwedeng sa right side or pwedeng sa left side. So mabilis siya, pero yun nga lang, so limited lang yung ano niya. So nasa 5 inch lang yung itinataas ng visor sa front. So yan. So tires, meron tong equipped na tubeless spoke tires na 90 by 90 by 21. So 21 yung diameter. Then meron tong single disc na 330 disc diameter sa front. And meron tong J1 na 2 piston caliper sa front. And meron tong KYB. So ito yung nagustuhan ko sa shock na ito, kasi hindi siya basta-basta or hindi siya cheap na front shock or shock na ginamit. So meron tong KYB. So may mga branded or mas mga matatagal na manufacturer ng big bike na gumagamit ng KYT. So ang KYT is one of the most kilalang pangalan sa pagdating sa shock. So meron tong 41, I think 41mm na front shock. Then meron tong CST tire brand. So ayun, ulitin ko, 90-90 by 21 tire diameter sa front spoke wheels with single disc sa front, 340. Then also equipped ito ng radial tire, tubeless sa rear, ng same ng tire na CST tire, off-road tire.
Ayan. So ang size nito is 140 by 70 by 18. So 18 yung tire diameter sa rear. So dito mapapansin nyo na agad ang ganda ng installed ng ano nito, nung chain and sprocket DID, Master DID na 528 size. Then naka aluminum or forged aluminum yata tong nakakabit na sprocket sa likod. So hindi ko lang alam kung ilang teeth to, pero para nasa 45 teeth yata to. So mas malakas ang torque yon. And additional ko, meron tong 17.5 na fuel capacity ng tank. Yan. And also naka TFT panel, transparent na oil reservoir. Ito talaga yung nagugustuhan ko sa lahat. Then sa navigation, meron tong key navigation niya, meron siyang yun, ABS. So ito additional info ko lang mga kamot-mot. So meron tong ABS on and off. So sa iba kasi na off nila is traction control. For this one, pwede mong i-off and i-on yung ABS kasi nga dual sport. So pwede siyang trail, pwede siyang adventure bike. And meron tong adjustable sa front na dumping sa shock. So in additional ko lang. And ito, meron na siyang handguard lever. Yan. So ito ang softness ng maganda. 820mm, adjustable up to 800mm. So sa mga height ng 5'3", 5'4", 5'5" pataas, sa tingin ko kayang-kaya nyo. Yung 5 flat lang sa tingin ko ang medyo may hirapan dito, or 5'1" pababa. Pero 5'3", kayang-kaya nyo na to. And ito lang yung nagustuhan ko rito, yung design nila. Ito, yung mat dito na design, naka camouflage. So yun naka camouflage siya. Hindi ito dumi camouflage to mga kamot-mot. Yun mapapansin nyo. So hindi lang sa black, pati sa blue same lang sila. So dito lang nagbago. So yan. So yung white, ito mas gusto ko yung white, ay yung blue compare dito sa black kasi medyo common yung black. So dito ako sa sorry, this gray pala, gray, and this one is blue. So mas gusto ko pa rin yung yung white. So ito additional, naka standard 5. Then LED na lahat, LED na headlight, LED, naka halogen light, then LED front, turning light. So TFT yung 6-inch TFT panel sa front, sa panel natin sa then yun, electric start, kill switch, hazard. So napakasimple lang. So on this bike is equipped with ABS and traction control. So yun, na-off mo yung traction control dun mismo sa panel, pero yung ABS pwede mo siyang manually i-off while driving. Okay, so ayan mga kamot-mot. So this is the 2024 CF Moto MT450. So ilalagay ko yung ibang specs dyan sa video na hindi ko nabanggit. Then also ilalagay ko yung price nito. So this worth of 328,000 pesos. Ilalagay ko installment dyan sa baba or sa gilid. And ilalagay ko yung number ni Sir GJ para sa complete details nitong bike, how to avail, kung meron ba silang financing, and meron silang kung ano pa man ang may bibigyan details sa bike na to. So yun, so sa mga gusto makita yung CF Moto MT450 2024 model, so Wiltec Dasma in front lang of Meralco. So yun, so nandito sila, puntahan nyo na lang para ma-entertain kayo. Okay, so this is the new update of CF Moto MT450 2024. So ayun, hopefully may nakuha kayong tips and idea sa episode natin for today. So ayun, pasensya na at medyo maingay, nakalimutan ko yung mic ko. So ayan, okay, so hanggang sa susunod ulit na episode. So this is Simon, see the road. Peace out.